Good day everyone, I'm Resi Domingo. Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa the three children who used by God. The three children who used by God. Ang tatlong kabataan na ginamit ng Diyos. Doon sa mga sukay natin dyan, kung naalala nyo, yung dalawang previous videos na sinare ko sa inyo ay tungkol dun sa mga kabataan. Ito po yon, yung The Little Ghost at saka yung The Little Princess, na sila ay nagamit ng Diyos para ma-share din yung gospel sa kaibigan nila at dun sa kanilang mga magulang. Yung dito sa Little Ghost, na-share niya ng gospel yung kanyang mga kaibigan. Yung sa Little Princess naman, ginamit siya ng Panginoon para unang-una ma-save siya, pangalawa, yung kanyang mga magulang. Kung kaya yung topic natin ngayon tungkol sa tatlong kabataan na ginamit ng Diyos. Pero bago dito sa tatlong kabataang ito, itong Little Ghost at saka Little Princess, mga batang babae ito. Sa Bible, merong isang batang babae o dalagita. Ang sabi rito ay little maid, na ginamit ng Diyos para gumaling yung ketong ni Naaman. Maisingit ko muna itong tungkol sa isang batang babae, little maid, na nabanggit sa Bible sa 2 Kings chapter 5 verse 1 to 3. Hindi ko nababasahin, ikwento ko na lang na dito si Naaman, captain of the host of the king of Syria. Meron siyang ketong, pero hindi naman masyadong malala yung ketong niya. So, merong isang little maid na naka-highlight dito sa verse 3, na ang sabi nitong little maid, itong dalagita, ito ay Israelite. Sabi niya doon sa last part, "Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy." Na sinasabi ng dalagita, kung makakarating lang siya dun sa prophet na nasa Samaria. Okay? So, ang tinutukoy niya rito ay si Elisha, si prophet Elisha, na kapag na-meet niya si Elisha, gagaling yung ketong niya. So, in short, yung king of Syria, kanyang pinapunta itong si Naaman, isa sa mga captains niya, doon sa Samaria para puntahan si prophet Elisha. At doon, pinagaling siya ni Prophet Elisha, na ang ginamit lang na, ang nagbigay ng information, yung little maid. Maraming salamat doon sa mga kapatiran, kaibigan, mga kamag-anak, na walang sawa na sumusubaybay, nanonood na aking mga videos. Salamat sa inyong mga reaction, sa inyong heart, sa inyong like. Dito na tayo sa ating topic, the three children who used by God, yung tatlong kabataan. Dito may tatlong pictures dito ng mga kabataan. Ito sila. Lagyan natin yung pangalan. Una sa kaliwa, yung lad. Pangalawa, si Samuel sa gitna. At pangatlo, si David. Ito ay recorded sa Book of John chapter 6. Sabi rito sa verse 9, "There is a lad here which has 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many?" Ang senaryong ito tungkol dun sa loaves and fishes, hindi lang isang beses nangyari na ang Panginoon ay nagpakain ng libu-libong tao dahil inabot na sila ng tanghali doon sa pakikinig sa Panginoong Hesus. At itong senaryong pagpapakain ng Panginoong Jesucristo sa mga tao ay na-share ko na rin sa aking video. Ang title ay The Prayer Ministry of the Lord Jesus Christ Part 1, patungkol dun sa panalangin ng Panginoon. Kasi dito, palagi niyang pinagpipray yung mga pagkain ay bago i-distribute sa mga tao o bago sila kumain kasama yung mga apostol niya. Dito ay inutusan ng Panginoon Jesucristo yung kanyang mga apostol, yung kanyang mga disipulo na maghanap ng pagkain para ipamahagi sa mga tao. Doon sa Matthew chapter 15 verse 36, nakakita yung disipulo niya ng 7 loaves and fishes. Okay? Wala sinabing bilang yung pieces. Doon naman sa Luke chapter 9 verse 16, nakalagay 5 loaves and 2 fishes. Binigay sa Panginoong Jesucristo yon at pinagpray niya, tapos dumami na. Okay? Nagkaroon ng miracle, dumami yung mga pagkain at napakain lahat ng tao at may sobra pa. Pero hindi nabanggit kung saan galing yung fishes and loaves. Okay? Dito lang natatangi sa Book of John chapter 6 verse 9 na yung pagkain, loaves and fishes, ay galing dun sa isang bata. Okay? Na ginamit ng Diyos yung bata na may dalang pagkain para mapakain yung maraming tao doon. Next, yung pangalawang bata ay si Samuel, the child Samuel. Sabi dito sa 1 Samuel chapter 3 verse 1,
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Yung bata dito ay si Samuel at yung matanda, ito yung priest si Eli. Etong si Samuel ay anak ni Hannah. Kung mababasa nyo doon sa chapter 1, 1 Samuel chapter 1 and chapter 2, na si Hannah, baog siya, hindi siya magkaanak. Kung kaya palagi siya nagpe-pray doon sa temple, na kapag siya nagkaroon ng anak, i-offer niya sa Panginoong Diyos. So, nagkaroon ng miracle, nabuntis si Hannah, ang pinangalan Samuel. Kasi, dahil sa hiningi niya yon sa Panginoon. So, tinupad ni Hannah yung kanyang pangako sa Panginoong Diyos. Kung kaya, etong si Samuel, iniwan niya, dinala niya doon sa templo para maglingkod. At itong senaryo dito, yung picture dito, na si Samuel ay lumapit kay Eli. Gabi ito may tumawag kay Eli na boses. Akala niya na tinatawag siya ni Eli. At itong lesson ito ay nabanggit ko na sa aking dating video na ang title ay Vision and Discernment. Kung naalala nyo, ito yon Vision and Discernment Part 2. Na sana reviewin natin yung kwento rito nung paano tinawag ng Diyos si Samuel para gamitin ng Panginoon, at siya ay nagamit ng Panginoon hanggang maging prophet siya. Prophet at saka siya yung huling judge ng bayang Israel. Kung hindi mo pa napapanood dito, panoorin nyo. At dun sa mga napanood na, panoorin nyo ulit. Kasi I believe na yung mensahe na galing sa salita ng Diyos, hindi siya naduduma Palagi merong ipapakitang bagong mensahe sa atin ng Panginoon. Pangatlo at panghuli, si David. Dito sa picture, kalaban ng batang David, si Goliath. Higante siya. Ito ay recorded sa 1 Samuel chapter 17, yung kanilang paglalaban. Etong picture na ito ay ginamit ko na rin sa aking video na ang title ay Israel and Palestine. Na dito kasi na si David ay nagre-represent ng bayang Israel. Fighter siya ng bayang Israel. At itong si Goliath ay nagre-represent ng Palestine. Ginamit ng Diyos yung batang David para talunin yung higanting si Goliath. Na ginamit lang ni David yung kanyang slingshot, yung kanyang tirador. Basahin ko yung verse dito, 1 Samuel 16 verse 7. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Dito sa 1 Samuel chapter 16, inutusan ng Panginoong Diyos si Prophet Samuel na pumunta doon sa bahay ni Jesse. Ito yung tatay ni David, na ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka doon, i-anoint mo ng oil, babasbasan mo yung pinili ko na magiging susunod na hari ng bayang Israel. Sa panahon na ito, ang hari ay si Saul, King Saul, unang hari na pinili ng tao yon. Pero itong si David ay pinili siya ng Diyos through Samuel. So, nakarating na sa bahay ni Jesse itong si Samuel. Andun yung mga kapatid ni David. Tinawag ni Jesse yung unang anak niya, si Aminadab. Sabi ni Samuel, hindi yan. Sumunod si Shammah. Hindi rin yan, sabi ni Samuel. Tapos hanggang sa yung 7 kapatid dumaan na kay Samuel. Sabi ni Samuel, hindi yan pinili ng Panginoon Meron ka pa bang ibang anak? Sabi ni Jesse, meron yung bunso ko. Sabi niya, si David na yung tinutukoy. At tinawag si David, yun nga. Ang sabi ng Panginoong Diyos, yan nga yung pinili ko, i-anoint mo siya ng oil. Sabi dun sa 1 Samuel 16:12, and he sent and brought him in. Now he was ruddy. Kumbaga, patpatin si David. Bata na payat, na hindi katulad ng mga kapatid niya na matipuno ang katawan. Kung kaya sinabi rito sa verse na ito, sa bandang ibaba, For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Pinili niya si David na kahit na ito ay bata pa, payat,
ginamit ng Diyos para talunin yung higanteng si Goliath. Later on, si David ay naging hari kapalit ni King Saul sa bayang Israel. Ang Panginoong Diyos ay gumagamit ng maliliit at simpleng mga kabataang ito para ipakita niya yung kanyang kapangyarihan. Para maluwalhati o mag-glorify ang Diyos, hindi dun sa kakayanan ng tao, kundi sa kakayanan ng Diyos. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan, magpalain tayo ng ating Panginoon.